guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So ngayon guys, mayroon tayong i-share sa inyo itong Kia Pride. So ang concern ng customer nito guys ay mahina yung preno. Tapos ang isa maglalatero tayo. So upon checking sa mahinang preno guys at upon driving, so dalawa yung napansin natin dito. So mahina yung preno at masyadong magalaw yung takbo ng sasakyan. Tapos pagka nagliko ka is umuugong yung mga gulong. So yan yung isi-share natin sa inyo kung ano ba yung nangyari o anong dahilan ng mga ganyang sintomas. So panoorin nyo guys para magkaroon kayo ng konting kaalaman. So ito yung guys. So ngayon guys, nandito tayo sa loob ng sasakyan. So di na natin papaandarin para maintindihan talaga ninyo yung nangyayari sa preno. So ngayon, pagka inapakan mo yung preno, yan. So ito yung preno, ito yung clutch, tapos ito yung accelerator. So nasa gitna yung preno, clutch, accelerator. Pag inapakan mo guys yung preno, yan, matigas. Yan, matigas siya. Kahit umaandar yan siya, matigas. Pag ginanan ganun nyo, matigas siya. So minsan hindi talaga kakapit siya. Pagka hindi mo itodo na tadyakan mo talaga, kakapit man siya pero mahinang mahina. So kailangan malayo ka pa lang, kailangan nakaapak ka na dito para hindi ka bumangga sa sinusundan mo or sa kanto. Pag ganyan mo, sobrang tigas. Tapos diinan mo ng todo, konti lang yung kapit, parang bisikleta na lang yung pagpreno niya. So ano bang dahilan nito guys? So tips ko lang sa inyo guys, malalaman nyo kung mayroong problema sa hydrovac at doon sa brake master. Pagka ginanon nyo na matigas siya, ganun, matigas, tapos idiin pa ninyo, hindi pa rin nagre-response. So dalawa yung problema yan, hydrovac tsaka brake master. Tapos mapapansin niyo kung may problema sa hydrovac din is pagka inapakan nyo to guys, dapat yung minor is bumababa konti. Pagka inapakan nyo dito, halimbawa apakan nyo dito yung preno, dapat yung RPM nya dito bababa yan ng konti. Hindi naman yung isang guhit. Minsan bababa yan kalating guhit, minsan naman 1/4 lang sa guhit, ganun. So pagka apak ninyo guys na hindi bumababa, hindi nagbago yung minor ng sasakyan ninyo, possible yan guys, mayroong problema sa hydrovac. Tapos yung tigas naman na kahit diinan nyo, may problema sa brake master. So puntahan natin guys doon sa labas sa may makina. So dito naman guys, para ma-confirm ninyo na ang may problema ay hydrovac, so mayroon din ditong vacuum hose ito. So tinanggal ko na tong vacuum hose dito at saka dito. So far so good naman, may vacuum naman siya, malakas, galing sa makina. Tapos kinonfirm natin dito guys, ito tinanggal din natin dito para ma-verify na walang leaking. So same pa rin, malakas yung vacuum. Ayan, nakababa pa nga yung clip. So walang problema sa linya ng hose, meaning dito sa hose walang leaking, walang problema, walang punit, walang putol. At sa vacuum naman walang problema, walang leak, kasi malakas naman yung higop nya. So ito hydrovac, confirm siya na ito siya, may leak na. So yung atmospheric pressure na galing sa labas, na imbis na papasok at tutulungan din ng itong vacuum hose, is hindi na makaperform dahil leak na yung hydrovac.
Tapos ito naman brake master, ito stack up na to, nag-stack up na. So ang stack up nito hindi na siya diretso dito sa kalahati. So meaning 1/4 lang yung takbo niya. Ganyan, kaya konti lang yung kapit. Ang kumakapit lang ay yung unahan, pero yung likuran wala na, hindi na kumakapit yung likod preno. So harapan lang yung kumakapit, tapos konti pa yung kapit niya. So yan yung problema. So hydrovac at saka brake master. Kasi kung sira yung hydrovac, kahit sira to guys, hydrovac, basta goods ito siya. Halimbawa sira to, goods ito. Pag apak mo yan guys, mayroon man katigasan yung preno, pero makapit na makapit yan kahit nasira to. Halimbawa pag apak nyo matigas, pero pagka tinudo nyo talaga apak, ito kakapit yan pagka walang problema rin dito, kung kahit nasira yung hydrovac. Tapos ngayon kung brake master naman guys ang sira, masyadong malambot kung sira ang halimbawa yung brake master ay sira, sabihin na natin na singaw. Pag apak ninyo sobrang lambot, walang pressure na nangyari dun sa cylinder. Pagka matigas naman, stack up yan. So sa brake master, pag matigas, stack up yung cylinder. Tapos pangalawa, pagka sobrang lambot naman, singaw yung cylinder. Dito naman sa hydrovac, pag matigas ang apak mo, ang nangyari sa hydrovac ay may singaw. Pag sobrang lambot naman sa hydrovac, may singaw pa rin. Kasi dalawa yung niyan, sa atmospheric seal sa likod, doon sa may bomba, dito sa may pedal sa loob, doon bunda, at saka yung outer seal, yung output seal nya. So dalawa kasi yan ang mag-hold ng hangin. So yan yung problema nitong sasakyan. So hydrovac at saka brake master ang kailangan dito. So yun lang guys yung may papayo ko sa inyo. At saka kunting tips para magkaroon kayo ng kaalaman. Sa fluid walang problema dahil puno yung fluid, walang bawas. Sa bawat gulong walang leaking. Chinik na natin isa-isa, walang leak. Tapos sa loob walang leak din. Sa brake master nya patungo doon sa wala rin leak. So intact yung level, hindi nagbabawas dahil walang leak. So ang sira talaga brake master at saka brake booster or hydrovac. So puntahan naman natin guys yung sinasabi ko sa inyong umuugong pag nagliliko tayo. Tapos masyadong magalaw yung sasakyan kahit sa diretsuhan, mas lalo na guys pagka liliko kayo. So pag liliko kayo mas magalaw.